Dahil today ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Values-driven na pamumuno ay sinusulong sa pulong ng human resource practitioners sa Clark. Kasabay ng pagpapalakas ng kapakanan, kalusugan at kakayahan ng mga manggagawa. Samantala, kinilala rin ang 18 on-the-job trainees bilang bagong Clark Ambassadors, habang inaasahan naman ang pagbubukas ng bagong Mexican restaurant sa loob ng Clark. Ang lahat ng yan sa report na ito. Isinusulong ng Clark Development Corporation ang kahalagahan ng values-driven leadership bilang pundasyon ng pangmatagalang paglago ng mga organisasyon sa loob ng Clark Freeport Zone. Mahigit 80 human resource practitioners mula sa mga kumpanya sa loob ng Freeport ang dumalo sa ika-28 General Membership Meeting ng Clark Human Resources Council noong nakaraang linggo sa Royce Hotel and Casino. Kasama ang mga opisyal mula sa Social Security System at Pag-ibig Fund na nagbigay ng mahahalagang update para sa mga manggagawa. Sa naturang General Membership Meeting, binigyang diin ni CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. De Vanadera ang papel ng pagpapahalaga sa values-driven leadership lalo na sa mga workplaces. Ayon kay Attorney De Vanadera, mahalaga ring maisabay ang kaunlarang pang-infrastruktura sa paghubog ng tamang asal at prinsipyo ng mga leader upang matiyak na ang paglago ng Clark ay nananatiling makatao, ethical at sustainable. Hinimok din niya ang mga human resource practitioners na ituring ang Clark hindi lamang bilang sentro ng pamumuhunan kundi bilang isang komunidad kung saan mahalaga ang malasakit, pakikipagkapwa at pagkakaisa. Pagsusulong sa kapakanan, kalusugan at kakayahan ng mga manggagawa sa CDC at Clark. Yan ang binigyang diin ni CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.T. De Vanadera sa kanyang mensahe sa February 2 flag raising ceremony. The Kadiwa shall be regularly shared with you every 15th and 30th of the month. Of course, we are now expanding so that the other workers in the zone may be able to avail of the same. We are now working on PhilHealth, Yakap. The idea here is for everybody to avail and maximize the PhilHealth programs of the government. Start planning also how you will be sharing your skill or your talent. Let us build our bridges to one another stronger because there is strength when we are together. Thank you very much and happy Valentine. Kasabay ng pagpapalakas ng human resources sa Clark, patuloy ring binibigyang daan ng CDC ang paghubog ng kabataan bilang bahagi ng paghahanda sa susunod na henerasyon ng mga profesional sa Clark. 18 on-the-job trainees mula sa Angeles City National Trade School at Dominican College of Tarlac ang formal na kinilala bilang mga bagong Clark Ambassadors matapos makumpleto ang kanilang internship sa ilalim ng Town and Gown program ng CDC. Sa mensahe ni CDC President and CEO Attorney Agnes De Vanadera, binigyang halaga niya ang experiential learning o pagkatutong nakabatay sa aktual na karanasan bilang mahalagang bahagi ng paghahanda ng kabataan sa tunay na hamon ng buhay at trabaho. Hopefully, you will join the employees' ranks here in Clark, and hopefully, you will carry the same cheerful
and positive attitude as an employee here in Clark. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga nagsipagtapos na on-the-job trainees at kanilang ibinahagi ang kanilang mga natutunan sa naturang programa. Well, so far it's so great. I've experienced a lot beyond our expertise. Since welding kami, we have also experienced different kind of work. Well, my internship experience so far, it was really good. I was surrounded by really amazing people. Some personnels under the operations section. They teach us a lot of things. They help us to understand the real world experiences. At first po, kinakabahan ako since may doubt ako sa sarili ko na what if di ko magawa yung mga instructions. At as time pass by naman, na-adapt ko naman at nag-enjoy ako sa mga ginagawa ko. Makaka-help siya sa future ko kasi once in a lifetime lang yung internship na ganun. Ayon sa CDC, sa kasalukuyan ay may 73 trainees mula sa iba't ibang partner institutions ang nakadeploy sa iba't ibang tanggapan ng ahensya, kung saan sila ay nagkakaroon ng hands-on exposure habang tumutulong sa mga programa at operasyon ng pamahalaan sa Clark. Tinatayang nasa 28 na eskwelahan at universidad mula Luzon, Visayas at Mindanao ang partner na ng CDC sa kanyang Town and Gown program. Patuloy na ang paglawak ng lifestyle at business offerings sa Clark dahil may bagong proyektong magdadagdag ng sigla sa food scene ng Freeport. Magkakaroon ng bagong dining experience sa Clark matapos lumagda ng lease agreement ang Clark Development Corporation at ang Paco and Friends Corporation para sa pagtatayo ng isang Mexican restaurant sa loob ng Clark Freeport Zone. Ang Jacaranda Restaurant ay nakatakdang magbukas sa Barnhouse 2091 sa kahabaan ng RC Santos Avenue. Meron itong indoor at open dining areas na inaasahang magsisilbing bagong destinasyon para sa mga manggagawa, residente at turista sa lugar na gustong matikman ang Mexican cuisine. Target na magsimula ang konstruksyon matapos ang pag-aproba ng mga kinakailangang plano at inaasahang magbubukas ang establishmento ngayong taon. Bahagi ito ng inisyatibo ng CDC na palawakin ang food at lifestyle offerings sa Clark habang pinapalakas ang ekonomiya ng Central Luzon sa pamamagitan ng dekalidad na pamumuhunan at paglikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit kumulang na 150 restaurants at food establishments sa Clark. Sa mga programang nakatuon sa pamumuno, youth development at pagpasok ng bagong negosyo sa Clark, patuloy na nadaragdagan ang mga oportunidad sa trabaho at kabuhayan sa Central Luzon. Bahagi ng mas malawak na layunin ng pamahalaan para sa isang mas matatag na bagong Pilipinas.